Manager Dela Cruz. Paumanhin po, maaari ko bang kumpirmahin muli? Ang boses ko ay mahina at nanginginig. Tahimik na tumango ang manager at ipinaliwanag niyang muli. Sa unang araw ko sa trabaho, napagtanto ko ang pagkakaroon ng kakayahang magsalita ng Filipino at ang pagtatrabaho sa isang kumpanyang Filipino ay magkaiba. Nag-aral akong mabuti ng Filipino para masuportahan ang aking pamilya. At sa wakas ay nakapasok ako sa isang kumpanyang Filipino na matagal ko nang pinapangarap. Gayunpaman, kahit nalampasan ko ang hadlang sa wika, may isa pang di nakikitang pader na naghihintay. Ang mga gawaing madaling nagagawa ng mga Filipino kong kasamahan sa likod nito ay may isang di nakikitang bagay. Maari ko bang maunawaan ang di nakikitang kulturang ito? Halina tingnan natin ang kwento. Ako si Emel, isang 28 taong gulang na Turko. Ipinanganak at lumaki ako sa Istanbul. 3 taon na ang nakalipas. Napakahirap ng buhay ko. Ang aming pamilya na may 5 miyembro ay nabubuhay lamang sa 7,000 Turkish lira TL bawat buwan. Sa paggising ko sa umaga, ang pag-aalala ang unang bumabalot sa dibdib ko. Iyon ang aming pang-araw-araw na buhay. Bukas ang refrigerator ngunit kakaunti ang laman. Kinailangan umalis sa eskwelahan ng mga kapatid kong lalaki at babae dahil hindi namin mabayaran ang kanilang tuition. Pangalawang taon na walang trabaho si tatay. At si nanay naman ay hindi makapagtrabaho dahil sa masakit niyang tuhod. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na tindahan, ngunit ang sweldo ko ay napakaliit. Noon ko nakita ang Pilipinas. Sa Turkey, napakataas ng pagtitiwala sa mga produkto at serbisyo ng Filipino. Ang mga kumpanya ng BPO at ang serbisyo ng Filipino ay kilala sa buong mundo dahil sa kanilang malasakit, care, concern, at sipag diligence. Ang dedikasyon ng mga Filipino, ang pagiging tapat, integrity, at ang mataas na kalidad ng kanilang serbisyo ay talagang iginagalang. Kaya nagpasya akong mag-aral ng Filipino. Nagtatrabaho ako sa tindahan sa umaga at nag-aaral ng Filipino sa gabi sa isang night school. 4 na oras lamang ang tulog ko bawat araw at tinitiis ko ito sa tulong ng kape. Hindi lang ako nagbasa ng mga salita. Paulit-ulit kong pinanood ang mga Filipino drama. Sinuri at itinala ko ang paraan ng pagsasalita, ang pag-uugali at ang paggamit ng formal na pananalita po at opo. Pagkatapos ng 1.5 taon, naipasa ko ang aking Filipino Proficiency Exam at sa wakas ay nakapasok ako sa sangay ng kumpanyang Filipino sa Istanbul. Sa araw na iyon, tahimik akong nangako. Aalagaan ko ang pamilya ko. Sa unang araw ko sa trabaho, nagbigay ako ng pagbati kay Manager Dela Cruz, isang Filipino kong amo. Yumukod ako ng malalim at sinikap kong maging formal hanggat maaari. Magandang umaga po. Ako po si Emel. Umaasa po ako sa inyong kabaitan at patnubay. Tumango si Manager Dela Cruz at kalmadong sinabi, Emel, Filipino company ito. Kung may hindi ka naiintindihan, siguraduhin mong magtanong. Huwag mong kalimutan ang pag-uulat, pag-uugnay at pagkonsulta. Pag-uulat, pag-uugnay, pagkonsulta. Hindi ko gaanong naintindihan noon. Ibinigay sa akin ang una kong gawain. Pakiayos mo ang mga dokumentong ito. Kailangan itong matapos bago matapos ang araw. Ngunit siguraduhin mo maingat at walang pagkakamali. Opo, naiintindihan ko po. Umupo ako sa aking mesa at nagsimulang magtrabaho ng maingat. Sa Turkey, karaniwan na nagtatrabaho ka sa sarili mong bilis. Ngunit pakiramdam ko ay may kakaiba. Bandang 3:00 ng hapon, dumaan si Manager Dela Cruz. Emel, kumusta na ang pag-usad? Opo, halos kalahati na po ang tapos. Ganoon ba? Mayroon bang problema? Wala naman po. Nag-isip ng kaunti si Manager Dela Cruz at sinabing, Emel, sa Pilipinas, karaniwan ang mag-ulat ng intermediate progress. Kahit walang problema, ibahagi mo ang status. Iyan ang pag-uulat, pag-uugnay, pagkonsulta. Iyon pala ang ibig sabihin. Nagsimula akong maunawaan. Sa isang kumpanyang Filipino, hindi ka nagtatrabaho ng mag-isa ng tahimik, ngunit patuloy kang nagbabahagi ng impormasyon sa mga nakapaligid sa iyo. Kinagabihan, nilapitan ako ni Fatima, isang Turko ring kasamahan sa parehong departamento. Kumusta ang unang araw mo? Mahirap po. Ang paraan ng pagtatrabaho ng Filipino ay bago sa akin. Maaabot mo ring iyan, sige lang. Pero wag mo masyadong isagad. May sarili tayong paraan. Sabi niya. May bahagyang katanungan sa isip ko sa sinabi niya,
Ngunit naisip kong tama ito dahil sinabi ng isang kasamahan. Kinabukasan at sa susunod pang araw, nagtrabaho ako sa sarili kong bilis. Ngunit napansin ko, iba ang kilos ng mga Filipino kong kasamahan. Ginagawa nila ang mga kailangan gawin bago pa man utusan. Naghahanda sila ng mga materyales bago magpulong. Inilalagay ang report sa mesa ng manager bago pa man dumating ang manager. Hindi ito tungkol sa paggawa lamang ng inutos, kundi ang pag-iisip kung ano ang kailangan ng iba at kumilos ng naaayon. Lumipas ang isang linggo. Tahimik akong tinawag ni Manager Dela Cruz. Nang pumasok ako sa meeting room, sinabi niya ng may banayad na ekspresyon. Emel, maingat ka sa iyong trabaho, ngunit mayroon akong isang pakiusap. Maaari bang tingnan mo pa ang mga nakapaligid sa iyo at kumilos ka bilang miyembro ng isang team? Kinabahan ako. Paumanhin po. Nagkamali po ba ako? Hindi ka naman nagkamali. Pero sa isang kumpanyang Filipino, mas mahalaga ang pagtutulungan ng buong team kaysa sa pagiging perpekto na isang individual. Malalim akong tumango sa mga salita niya. Opo, simula ngayon, mag-iingat po ako. Kinagabihan, pag-uwi ko, nag-isip ako. Akala ko, sapat na ang marunong ako mag-Filipino. Ngunit kulang pa pala iyon. Naalala ko ang mga eksenang napanood ko sa Filipino drama. Isang bagong empleyado na naghahanda ng kape ng nakatatanda, nag-aayos ng meeting room nang walang nakatingin at pumapasok ng mas maaga kaysa sa manager upang ihanda ang opisina. Isang kultura na ipinapakita sa pamamagitan ng kilos, hindi ng salita. Iyon pala ang Pilipinas. Nagsimula na akong maintindihan. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho 30 minuto ng mas maaga. Sa opisina na wala pang tao. Tahimik ako nagsimulang maglinis. Pinunasan ko ang mga mesa, inalis ang laman ng basurahan, at inayos ang mga silya sa meeting room. Ginawa ko ito hindi para ipakita sa kahit sino, kundi para lang gawin ang magagawa ko para sa team. 8:30, unang pumasok si Manager Dela Cruz. Emel, nandito ka na pala? Opo, medyo maaga po akong pumasok. Wala siyang sinabi, ngunit tahimik siyang tumango. Mula noon, maaga na akong pumapasok araw-araw at may napansin ako. Ginagawa rin ito ng mga Filipino kong kasamahan at lahat sila ay tahimik na nag-aalala hindi lang sa kanilang sariling trabaho, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanila. Laging naghahanda si Manager Reyes ng ilang kopya ng mga dokumento bago magsimula ang meeting. Tinutulungan ni Miss Santos ng tahimik ang sinumang nahihirapan nang hindi na kailangang magtanong. Iyon pala ang malasakit concern sa trabaho. Minsan, nagmamadali si Manager Dela Cruz na naghahanap ng dokumento. Nasaan ko kaya inilagay ang kontrata kahapon? Dahil tumulong ako sa pag-aayos ng kanyang mesa, alam ko kung nasaan ito. Manager, nandito po. Agad kong kinuha ang dokumento at ibinigay sa kanya. Nagulat ng kaunti ang manager at pagkatapos ay ngumiti ng mainit. Salamat Emel, malaking tulong iyan. Ang maiikling salitang iyon ay nagpasaya sa akin. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Unti-unting nagbago ang relasyon namin ni Fatima. Isang araw, sa tanghalian, sinabi sa akin ni Fatima. Madalas kang maagang pumasok nitong mga nakaraang araw, Emel. Opo, medyo maaga akong pumasok para maghanda. Hindi mo naman kailangan gawin iyon. Hindi naman tayo Filipino, Emel. Wala akong sinabi sa mga salita niya. Ngunit naisip ko sa kaloob-looban ko. Walang kinalaman kung ako ay Filipino o hindi. Hanggat nagtatrabaho ako sa kumpanyang ito, gusto kong respetuhin ang kanilang paraan. Pagkatapos noon, nagsimulang magkaroon ng banayad na pagbabago. Hindi na nagbibigay ng impormasyon sa akin si Fatima. Kapag nagbago ang oras ng meeting, ako lang ang hindi niya sinasabihan. Hindi niya ipinapasa ang mahahalagang email. Hindi ito direktang panggugulo, kundi pag-iisa lang sa akin isang pakiramdam na katulad ng isolating sa opisina. Ngunit hindi ako nagreklamo. Sa halip, mas nag-ingat akong mag-obserba sa paligid at nagtanong ako ng may paggalang sa mga Filipino kong kasamahan. Paumanhin, anong oras po ang meeting ngayon? Makikiusap po, maaari po bang malaman ko ang deadline ng dokumentong ito? Sa simula, nahihiya akong magtanong ng paulit-ulit. Ngunit ang mga Filipino kong kasamahan ay hindi kailanman nagpakita ng irita at tinuruan ako. Salamat sa pagkumpirma, Emel. Kung mayroon ka pang ibang hindi maintindihan, huwag kang mag-atubiling magtanong. Lumipas ang 2 buwan. Isang araw, nag-anunsyo si Manager Dela Cruz sa isang pangkalahatang pulong. Sa susunod na buwan,
Darating ang auditing team mula sa Manila head office. Ito ay isang mahalagang pagkakataon upang kumpirmahin ang proseso ng ating trabaho. Ang lahat ay medyo kinabahan. Nagpatuloy si Manager Dela Cruz. Emel, maaari mo bang ihanda ang isang dokumento na nagbubuod ng workflow ng ating sangay para sa pagkakataong ito? Maingat at tumpak, pakisuyo. Opo, naiintindihan ko po. Agad akong sumagot. Alam kong sinusubukan ako. Mula sa araw na iyon, nagsimula akong gumawa ng dokumento. Binigyan ko ng diin ang katumpakan kaysa sa bilis. Kinumpirma ko ang bawat impormasyon. Ilang beses kong chinek ang mga numero at inayos ko ang layout. Ilang beses akong nagulat kay Manager Dela Cruz. Manager, tama po ba ang data na ito? May problema po ba sa ganitong pagpapahayag? Sa bawat pagkakataon, maingat siyang nagkumpirma. Tama. Kailangan pa nating ipaliwanag ng kaunti dito. Mas madaling maunawaan kung ito ay gagawing graph. Isang linggo ang ginugol ko para tapusin ang dokumento. Nang isinumiti ko ito kay Manager Dela Cruz, maingat niya itong binasa. Ilang beses siyang tumango habang nagpapalit ng pahina. Emel, napakahusay ng pagkagawa nito. Ramdam ko ang iyong atensyon sa detalye. Uminit ang dibdib ko sa mga salita niya. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na pagkumpirma. Dumating ang araw ng audit. 3 auditor mula sa head office ang dumating. Sa meeting room, ipinaliwanag ni Manager Dela Cruz ang trabaho ng sangay at ipinamahagi ang dokumentong ginawa ko. Isang auditor ang tumingin sa dokumento at sinabing napakalinaw ng dokumentong ito. Sino ang naghanda nito? Ipinakilala ko ni Manager Dela Cruz. Si Emel ng ating sangay ang gumawa niyan. Nagulat ang auditor at tumingin sa akin. Turko po kayo? Akala ko ay staff ng Filipino ang gumawa. Bahagyang namula ang mukha ko. Matapos ang audit, mahinang sinabi ni Manager Dela Cruz. Emel, napakahusay ng ginawa mo. Salamat sa iyong pagod. Ang isang salita na iyon ay higit sa lahat ang nagpasaya sa akin. Pagkatapos ng audit, bahagyang nagbago ang atmosfera sa opisina. Ang mga Filipino kong kasamahan ay naging mas palakaibigan sa akin. Ngunit lumalaki ang distansya namin ni Fatima. Isang araw, kaming dalawa lang ni Fatima sa break room. Emel, napakasipag mo talaga, sabi niya nang may bahid ng panunuya. Nagtatrabaho lang ako ng tama, Fatima. Oo, pero kapag ganyan ka kasipag, nagmumukha kaming tamad. Tahimik akong sumagot. Iyan na isang misunderstanding, Fatima. Hindi ako nakikipagkompetensya sa kahit sino. Talaga? Kaya bakit ka nagpapakamatay sa trabaho? Para sa pamilya ko. Para makapag-aral ang mga kapatid ko. Walang sinabi si Fatima at umalis sa silid. Pagkatapos noon, mas naging malamig ang pagtrato sa akin ni Fatima. Ngunit nagpa siya akong huwag pansinin. May sarili akong landas. Lumipas ang 4 na buwan. Isang araw, tinawag ako ni Manager Dela Cruz. Emel, magsisimula tayo ng isang bagong proyekto sa susunod na linggo. Isang proyekto para palakasin ang ugnayan sa pagitan ng ating sangay at ng head office. Opo, gusto kong sumali ka sa proyektong ito, Emel. Tumibok ang puso ko. Talaga po? Oo, ang head office ay pinapahalagahan din ng iyong maingat na pagtatrabaho, Emel. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Nagsimula ang proyekto. Minsan sa isang linggo, nagkakaroon kami ng online meeting sa Director Lopez ng head office sa Manila. Kinakabahan ako sa unang meeting, ngunit banayad na sinabi ni Director Lopez. Emel, ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon sa Istanbul branch. Huwag kang mag-atubiling magbigay ng iyong opinyon. Opo, salamat po. Sa meeting, tinalakay ang mga hamon sa pag-uugnayan ng sangay at ng head office. Maingat ngunit malinaw kung ipinahayag ang aking opinyon. Bilang sitwasyon sa Turkey, madalas na nagkakaroon ng misunderstanding dahil sa pagkakaiba ng kultura. Halimbawa, sa timing ng pag-uulat at sa paraan ng komunikasyon, interesadong nakinig si Director Lopez. Anong uri ng misunderstanding ang tinutukoy mo? Sa Turkey, karaniwan na mag-ulat pagkatapos malutas ang problema. Ngunit sa Pilipinas, inaasahang mag-ulat ka sa sandaling lumitaw ang problema. Ang pagkakaibang ito minsan ay lumilikha ng misunderstanding. Napakagandang punto niyan. Pagkatapos ng meeting, sinabi ni Manager Dela Cruz, Emel, maganda ang iyong sinabi. Salamat po. Ang lahat sa head office ay pinapahalagahan ng inyong opinyon, Emel.
Nagpatuloy ang proyekto sa loob ng 3 buwan. Sa panahong iyon, marami akong natutunan. Ang lalim ng kultura ng negosyo ng Filipino, ang kahalagahan ng pagsasama-sama, ang paraan ng pagpapahayag ng opinyon, at ang kahulugan ng pagtatrabaho bilang isang team. Nang matapos ang proyekto, nakatanggap ako ng personal na tawag mula kay Director Lopez. Emel, salamat sa iyong kontribusyon sa proyekto. Ako po ang dapat magpasalamat. Marami po akong natutunan. Emel, may gusto akong itanong. Ano ang pakiramdam mo sa pagtatrabaho sa isang kumpanyang Filipino? Nag-isip ako ng kaunti at sumagot ng tapat. Sa simula, napakahirap po talaga. Alam ko ang wika, ngunit hindi ko alam ang kultura. Pero ngayon, unti-unti na akong nakakaintindi. Ganoon ba? Ang iyong determinasyon na matuto ay kahanga-hanga, Emel. Salamat po. Emel, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, gusto mo bang mag-training sa Manila Head Office? Tumibok ang puso ko. Talaga po? Opo, formal naming ipopropose ito sa ibang araw. Ngunit naniniwala akong may potential ka, Emel. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, hindi ako nakakilos sandali. Training sa Manila Head Office iyon, ang pangarap ng bawat empleyado. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang formal na abiso. Bibigyan ako ng pagkakataong lumahok sa isang 3 buwang training program sa head office sa Manila sa susunod na tagsibol. Binati ako ni Manager Dela Cruz. Emel, congratulations. Salamat po, Manager. Nakita namin ang iyong pagsisikap, Emel. Ito ay karapat-dapat na resulta. Naluha ako sa kanyang mga salita, ngunit hindi ko ito ipinakita. Nang bumalik ako sa opisina, pinalakpakan ako ng mga Filipino kong kasamahan. Emel, ang galing. Go for it. Ngunit si Fatima ay hindi man lang tumayo sa kanyang mesa at binigyan lang ako ng malamig na tingin. Mayroon akong 6 na buwan bago ang training. Sa panahong iyon, mas nag-aral ako tungkol sa kultura ng Filipino. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa Filipino business etiquette, nag-aral ng kasaysayan ng Pilipinas, at sinikap na maunawaan ang kaisipan ng Filipino. Isang araw, nagkasakit si Manager Dela Cruz. Nag-absent siya ng 3 araw. Nag-isip ako kung ano ang magagawa ko at nagpa siya akong gumawa ng arroz caldo, Filipino rice porridge. Nakita ko sa Filipino drama na kadalasang binibigyan ng lugaw ang taong may sakit. Umuwi ako at, sa tulong ng nanay ko, gumawa ako ng lugaw arroz. Sa unang pagkakataon, isang mayaman ngunit magaan na lugaw na may manok at luya. Kinabukasan, isinakay ko ito sa isang insulated container at dinalaw ko ang bahay ni Manager Dela Cruz. Pag-ring ko ng doorbell, binuksan niya ang pinto ng nagulat. Emel, bakit ka nandito? Manager, narinig ko po na nagkasakit kayo. Gumawa po ako ng konting lugaw. Lumaki ang mga mata ng manager. Aba, maraming salamat sa pagpunta mo pa. Wala po iyon. Ito po ay pasasalamat ko sa inyong pag-aalaga. Kinuha ng manager ang insulated container at tumango ng malalim. Emel, maraming salamat talaga. Ang gesture mo ay napakagandang kaloob. Kinagabihan, nagpadala ng message si Manager Dela Cruz. Napakarap ng lugaw. Salamat sa iyong malasakit. Paulit-ulit kong binasa ang message na iyon. Kahit maliit na bagay, kung ginawa ng may puso, ito ay naipapahayag ng maayos. Naramdaman ko iyon. Lumipas ang oras. At 1 taon na ang nakalipas mula nang ako ay pumasok sa kumpanya. Sa panahong iyon, unti-unting tumaas ang sweldo ko. Mula sa simula na 7,000 TL, naging 15,000 TL na. Nakapag-aral na muli ang mga kapatid ko at naging matatag na ang buhay ng aming pamilya. At sa wakas, papalapit na ang training sa Manila Head Office. 1 buwan bago ang pag-alis ko, nagkaroon ng maliit na farewell party sa kumpanya. Inihanda ito ng mga Filipino kong kasamahan. Nagbigay ng talumpati si Manager Dela Cruz. Emel, congratulations sa 1 taon. Alam kong mahirap sa simula dahil sa pagkakaiba ng wika at kultura. Pero hindi ka sumuko, Emel, at natuto ka ng hakbang-hakbang. Uminit ang aking dibdib at higit sa lahat, ang mahalaga ay nirespeto mo ang aming kultura. Napakalaking bagay iyon para sa amin. Yumukod ako ng malalim. Dahil po sa inyong lahat, maraming salamat po talaga. Sinabi rin ni Manager Reyes. Emel, huwag mong kalimutan ang attitude mo ngayon kahit nasa Manila ka na. Magpakumbaba, maging maingat at magkaroon ng malasakit. Iyan ang iyong lakas. Opo, itatatak ko po iyan sa isip ko. Nang matapos ang farewell party at nag-aayos na kami,
Lumapit si Fatima. Emel, I'm sorry, mahina niyang sinabi. Sa lahat ng panahong naging malamig ako sa iyo, inggit lang ako. Tiningnan ko si Fatima. Fatima, ayos lang. Hindi ayos. Tama ka, ako ang nagkamali. Fatima, hindi pa huli. Magagawa mo rin. Yumuko si Fatima. Salamat, Emel. Good luck. Salamat. Dumating ang araw ng pag-alis. Sinamahan ako ng pamilya ko sa airport. Habang pinipigilan ni nanay ang luha niya, sinabi niya, Emel, mag-ingat ka. Opo, nanay. Huwag kayong mag-alala. Ngumiti ang kapatid ko at sinabing, Ate, huwag mo kaming alalahanin. Tuparin mo ang pangarap mo. Nagpaalam ako sa pamilya ko sa airport at sumakay sa eroplano. Tiningnan ko ang Istanbul na lumiliit mula sa bintana at pinag-isipan ko ang nakaraang 1 taon. Nagkaroon ako ng mga mahihirap na sandali at mga oras na hindi ako naintindihan. Ngunit hindi ako sumuko. At ngayon, may bagong pinto na magbubukas. Pagkatapos ng 12 na oras na biyahe, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport na iya. Pagkatapos ng immigration, lumabas ako sa arrival lobby at nakita ko ang isang taong may hawak na placard na nakasulat ang pangalan ko. Ikaw po si Emel? Opo. Ako po si Ginoong Garcia mula sa HR department ng head office. Nandito po ako para sunduin kayo. Magalang na binuhat ni Ginoong Garcia ang mga bagahe ko. Salamat sa pagod. I-guide ko na kayo sa accommodation ninyo. Habang pumapasok ang kotse sa siyudad ng Maynila, namangha ako. Matataas na gusali, maayos na kalye, at maraming tao. Ang ganda ng Maynila. Ngayon po ba ang una ninyong punta rito? Opo, ngayon lang. Baka kailangan ninyo ng oras para masanay. Pero mag-relax lang kayo. Ang accommodation ay isang one-room condo unit na inihanda ng kumpanya. Maliit, ngunit malinis at kumpleto sa lahat ng kailangan. Bukas po, pumunta kayo sa head office ng alas 9 ng umaga. Alam po ba ninyo ang lokasyon? Opo, inaral ko na po. Sige, magpahinga lang kayo ngayon. Pag alis ni Ginoong Garcia, umupo ako sa kwarto ng mag-isa. Mula sa bintana, nakikita ko ang nightscape ng Maynila. Maraming ilaw, maraming pangarap. Maaari ba akong maging isa sa kanila? Tumawag ako sa pamilya ko. Nanay, nakarating po ako ng ligtas. Mabuti naman. Mag-ingat ka. Opo. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa salamin. Kinakabahan ang mukha ko, ngunit may pag-asa sa mga mata ko. Emel, go for it. Dito magsisimula ang totoong simula. Kinabukasan, gumising ako ng 1 oras ng mas maaga. Nag-ayos ako at nagsuot ng suit. Paulit-ulit akong nag-practice ng pagyuko sa harap ng salamin. Angle, bilis, timing kinumpirma ko ang lahat. 30 minuto ang biyahe papuntang kumpanya sa pamamagitan ng tren. Ang morning rush ay higit pa sa inaakala ko. Maraming tao ang tahimik ngunit nagmamadali. Naramdaman ko na ito pala ang Maynila. Dumating ako sa head office building. Isang mataas na glass-walled building. Nag-check-in ako sa lobby at sumakay sa elevator papuntang 15th floor. Pagdating ko sa HR department floor, naghihintay na si Ginoong Garcia. Emel, magandang umaga. Magandang umaga po. Halina, i-guide kita. Malawak na opisina, maraming mesa. Ang lahat ay tahimik at nakatuon sa kanilang trabaho. Ipakikilala ko kayo sa lahat. Si Emel po, galing sa Istanbul branch para sa training. Yumukod ako ng malalim. Ako po si Emel. Sa loob po ng 3 buwan, umaasa po ako sa inyong kabaitan. Nagpalakpakan ng lahat. Ang unang araw ng training ay orientation. Maraming impormasyon ang natutunan ko. Kasaysayan ng kumpanya, organizational structure, at work process. Sa tanghalian, nilapitan ako ni Ginoong Garcia. Emel, sabay tayong mag-lunch? Opo, maraming salamat po. Sa company cafeteria. Habang kumakain, sinabi ni Ginoong Garcia. Emel, kinakabahan ka ba? Opo, medyo... Ayos lang yan. Kung mayroon kang hindi maintindihan, huwag kang mag-atubiling magtanong. Maraming salamat po. Ang galing mo palang mag-Filipino, Emel. 1 taon at kalahati po akong nag-aral araw-araw. Talaga? Kahanga-hanga ang iyong pagsisikap. Pagkatapos ng tanghalian, nagkaroon ako ng meeting kay Director Lopez ng Global Talent Development Department. Emel, welcome.
Sana ay marami kang matutunan sa loob ng 3 buwan na ito. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang maunawaan mo ang esensiya ng Filipino business culture. Opo, Emel. Narinig ko ang napakahusay mong trabaho sa Istanbul branch. I-apply mo ang iyong karanasan at pag-aralan pa ng mas malalim. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Lumipas ang 1 linggo ng training. Bawat araw ay isang bagong tuklas. Sa head office, mas detalyado at maingat ang pagpapatakbo ng trabaho kaysa sa sangay. Bago ang meeting, laging ipinamamahagi ang mga pre-materials at lahat ng mga stakeholder ay ina-update na. Ang mga desisyon ay hindi ginagawa ng mag-isa, kundi laging may consensus ng buong team. Naintindihan ko na ito ang lakas ng kumpanyang Filipino. Isang araw, tinipon ni Director Lopez ang mga trainee. Kasama ako at sinabi, "May assignment ako sa inyo. Pag-aralan ninyo ang mga hamon sa inyong mga sangay at magbigay ng improvement proposal. Magpepresenta kayo pagkatapos ng 2 linggo." Nagsimula akong mag-isip tungkol sa mga hamon sa Istanbul branch. Ang pinakamalaking hamon ay ang communication gap dahil sa pagkakaiba ng kultura. Paano ko malulutas ang gap na ito? Gabi-gabi, naghanda ako ng dokumento sa accommodation ko. Nangalap ako ng data, nag-analisa at nag-isip ng mga solusyon at nakarating ako sa isang proposal. Isang cultural understanding program. Magkakaroon ng regular na pagkakataon kung saan matututo ang mga Filipino at Turko na empleyado tungkol sa kultura ng isa't isa. Ngunit hindi ito mandatory, kundi magsisimula sa mga interesadong tao. Magsisimula sa maliit at magpapatuloy sa pag-ipon ng mga success stories. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang araw ng presentation. Sa meeting room, nandoon si Director Lopez at ang mga executive ng departamento. Dumating ang oras ko. Huminga ako ng malalim at tumayo. Kung gayon, magsisimula na po ako sa presentation. Sa loob ng 20 minuto, maingat ako nagpaliwanag. Nagpakita ako ng data. Nagbigay ng mga konkretong halimbawa at nagpakita ng isang feasible plan. Nang matapos ang presentation, nagkaroon ng tahimik na palakpakan. Nagtanong si Director Lopez, "Emel, paano mo nakikita ang success rate ng programang ito?" Sumagot ako ng tapat. Sa totoo lang po, sa simula, inaasahan ko pong kakaunti lang ang sasali. Ngunit naniniwala ako na kung may 1 o 2 tao na seryosong magtatrabaho, ang kanilang mga resulta ay kakalat sa iba. Nauunawaan ko. Paano mo naman haharapin ang mga taong tututol? Hindi ko po sila pipiliting sumali. Ipakikita ko lang po ang pagbabago ng mga taong sumali. Gusto kong ipakita sa pamamagitan ng resulta, hindi sa pamamagitan ng salita. Tumango ang direktor. Magandang ideya iyan. Pagkatapos ng presentation, bumalik ako sa aking upuan at sinabi sa akin ng pabulong ng trainee na katabi ko, "Emel, napakagaling ng presentation mo. Kailangan ko ring magsikap." Salamat. Kinagabihan, tinawag ako ni Director Lopez. "Emel, napakahusay ng presentation mo kanina. Maraming salamat po." "Ang totoo, gusto kong implement talaga ang proposal mo, Emel." "Talaga po?" "Opo." "Emel, kung ayos lang sa'yo, gusto mo bang ikaw ang maging head ng programang ito at implement ito sa Istanbul branch pagkatapos ng training?" Tumibok ang puso ko. "Opo, gusto ko po itong gawin." "Kung gayon, pagkatapos ng training, simulan na natin ang paghahanda. Maayos na nagpatuloy ang training. Marami akong natutunan. Filipino business etiquette, presentation skills, project management. Ngunit ang pinakamalaking bagay ay ang pagkaunawa ko sa Filipino mindset. Bakit nila binibigyang diin ang pag-uulat? Bakit nila pinapahalagahan ang pagkakaisa? Ito ay upang i-maximize ang lakas ng buong team kaysa sa kakayahan ng isang individual. Hindi ang isang tao ang nangingibabaw, kundi lahat ay nagtutulungan upang makamit ang mas malaking tagumpay. Iyan ang lakas ng Pilipinas. Sa huling araw ng training, nagkaroon ng closing ceremony. Ibinigay ng direktor ang completion certificate sa bawat isa. "Emel, salamat sa pagod sa loob ng 3 buwan. Maraming salamat po. Ang iyong attitude na matuto at ang iyong sincerity ay napaka-imprenta. Huwag mong kalimutan ang attitude na iyon." "Opo, hindi ko po ito makakalimutan." Pagkatapos ng closing ceremony, nagkaroon ng social gathering. Binalikan namin ang nakaraang 3 buwan, kasama ang mga kasamahan ko sa training. "Emel, good luck sa pagbalik mo sa Istanbul. Ang kwento ko ay nagsimula sa 7,000 TL. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula. Kumusta ang kwento ngayon? Sabihin mo sa akin sa comment."
Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa huli.